Sino pang nanaising umalis dito? Ibig ko na lamang na tumaas, at tumaas, at tumaas, at tumaas. Ang lahat ay titingnan ako. Nang sa gayon ay maalala nila ang Diyos na lumikha. Ako ang magiging pinakamataas na puno sa buong daigdig. Ang dilim, ang ginaw, nasan ba ako? Ang gusto ko lamang ay manatili sa tuktok ng bundok. At lumipas ang mahabang panahon. Halos nalimutan na ng tatlong puno ang kanilang mga pangarap. Hanggang dumating ang isang dipong karaniwang gabi. Napatingin sa kalangitan ang unang puno at naalala niya ang kanyang pangarap. Sa halip na dito, ang mga diamante, isang sanggol ang ilagay sa sabsaban. Salamat o Diyos! Hawak ko ngayon ang pinakamahalagang ko. Gusto ko sana siya naggawa ng isang puno. Sapat na ang sabsabang ito. Pagmasdan mo, napakaganda niya. Ang ikalawang puno ay tumatawid sa lawa sa kayong pagod na malalakpan at kanyang mga kaibigan nang biglang sumama ang panahon. Sobrang na kami! Kailan ko yan! Hindi ko na kaya! Wala nang bagyo. Sinunod ka siya ng hangin at tubig. Salamat, Panginoon. Ikaw nga ang hari ng mga hari. Isang
isang biyernes ng umaga, takot na takot ang ikatlong puno nang siya'y kalat-karin ng galit na galit at nanlilibak ng mga tao. Isang lalaki ang ipinako sa kanya. Wag! Maawa kayo! Ngayon, napakarumi ko na at napakapangit. Subalit, dumating ang umaga ng linggo. Sumikat ang panibagong araw at umawit ang buong sinaitikan sa kadalakan. Napagtanto ng ikatlong puno na binago ng pagmamahal ng Diyos ang lahat. Naging maganda